You now have before you 7,107 islands to enjoy, with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel media centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired a Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the pearl of great price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives. Gala, kumusta og maayong gabi kanatong tanan. Kalipay na usab nato nga ang tulumanon pangutana pastor makiguban kaninyo ni mga taknaa aron sa paghimo og pakigdugtong kaninyo sa katam-is sa pulong higala sa Dios nining mga taknaa ato hisgutan ang pipila ka mga isyu o mga pangutana nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Busag nga daghang salamat higala sa inyong pagpadangat sa inyong mga pangutana o kana nga mga pangutana sa nagakaigo nga pagrespetar, pagtagad niya na ato kanang gihatagan sa usa ka espesyal nga pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon. Sa gyapon ni gala, kauban nato si Pastor Chris Bacalares, ang ato nga Communications and Ministerial Secretary sa ato North Central Mindanao Conference, aron sa pagbatbat sa pipila ka mga mahimong tubag sa mga pangutana nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Mayong gabi kanimo Pastor Chris. Mayong gabi usab Pastor M. Mayong gabi sa mga televiewers, labi na nagsunod ni atong programa Pangutana Pastor. Dako kayo ang atong kalipay sa makausap pa magahimo na usab kita sa pagtuki sa balag kasulatan, ilabi na usab sa pag-entertain sa inyong mga pangutana.
Alright, higala, wala kita'y otonomiya sa kaalam sa balaang kasulatan, apan giniyahan sa balaang espiritu. Hinabwa gid mismo sa balaang kasulatan nga mao'y referensya sa atong pagtuki, sa atong pagtuon nining gabiuna. Busa kung doon na kami mga papel, doon na kami mga ballpen, o bisan pa ang inyong mga kaugalingong balaang kasulatan. Pakliya, abliha ka na siya panahon sa atong paghatag kaninyo sa mga teksto aging tubag sa inyong mga pangutana ug sa atong pagpadayon higala. Magahimo kita sa pinasahi nga pagampo alang sa nagakaigo nga pag-uban sa gahom sa balang espiritu. Atong idoko atong mga ulo. Dalaygon og balaan ng mga Dios dinhi mga taknaa. Kami imong mga katawhan makasasala apan tungod sa grasya nga nagakaigo. Kami o Dios may dako kaayong pribilehiyo sa pagsalod sa panalangin sa kaalam diha sa balaan nga kasulatan. Nga kini amo masagop, mablihan ang among salabutan, o kini magasangkap kanamo sa mga maayong buluhaton. Giyahi kami ninitakna o Dios. Kauban sa among mga televiewers, nga ang pulong nga among paghisgutan, magadugtong sa matag usa kanamo, o kini magahatag kanamong inspirasyon sa pagkinabuhing labing duol diha kanimo. Salamat kay imong tubagon among pagampo sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Alright, tigala, nining kagabhion, ato nasugdan sa pagtagad ang inyong mga pangutana nga inyong gipadangat dinhi sa atong tulumanon. O galing ko ang atong tulumanon higala, nga usa ka takna, dili kiniigo alang kanimo, palihog, pagpadangat sa imong handom sa pagdugang sa pagtuon, makapadangat kami kaninyo o atong Hope Channel representative sa inyong mga Pinoyanan, libre kini, aron nga muhimo pas mas lapad-lapad nga pagtuon sa balaan nga kasulatan. Unang pangutana, Pastor Chris, nga ato nga pagatagdon din higikan ka nga 954. Matod pa niya, good evening, Pastor M and Pastor Chris. Sa una, paggawa sa issue sa vegetarianism, ang hunahuna sa mga Kristohanon, extreme ra kaayo. Sa kaulahian, nadawat ra nila. Karon, nagawas ang issue sa sports. Init kaayo ang response sa mga kaigsuunan, mga elderman o mga pastor. Nahimong, matod pa niya, Pastor Chris, nahimong gubot sa mga iglesia sa matag panahon nga hisgutan na. Now, unsa may maayo nga tambag nga ang sports mahimo man nga dili maayong imahe diha sa iglesia kay bisan nga naa sa katungdanan mawala man ang kinaiya sa pagkakristohanon kay makigbatok man jud sa sports kay ang sports dili maayo nga example kay hisgutan pa lang gani aduna nay panagbangi unsa pakaha karong kanang naay bula. Sanay, Pastor Chris? Bula. Bula. So, daghang salamat niya na igsoon. Lami kayo ang imong pangutana. Duha ka ang imong pangutana. Una nga pangutana, nag-isgot about sa vegetarianism. Unya, imong gijayb usab sa kitawag nga sports. Pero diha sa imong pangutana about sa vegetarianism, ang imong unang premise nagingon, nga kaniadto dili madawat ang vegetarian kaniadto winning dili welcome sa church nga kung mag-vegetarian ka isipon ka nga extreme. Okay, buot lang namo i-correct ka na nga statement, wala mag-isip ang iglesia kaniadto nga kung mag-vegetarian ka extreme. Okay, wala mag-isip gani ang vegetarianism dugay na siya ato kuno tan-aw ng Biblia. Okay. Ang original nga pagkaon before the fall of man, no? Meaning sa pamahulog ang tao sa sala. Katong mga kahoy bitaw Pastor M nga muliso, okay? Mo na pagkaon. Grains, nuts. Yeah, grains, nuts. Unya human ang tao nahulog sa sala, gidugang ang vegetables. Okay. Walay vegetables during so wala pa mahulog ang tao sa sala. Okay. Sa diyang nahulog ang tao sa sala, gidugang ang vegetables. Sa atong tanahon, ang pagkaon before the fall, morning Genesis chapter 1 verse 29, katong mga liso, nuts, original diet. Now, human ang tao nahulog sa sala, muni ang vegetables.
chapter 3 man ang record nga nahulog ang tao sa sala, verse 1 paingon sa 6. Okay. Pero dinhi sa verse 18, gihatag din niya dinhi ang pagkaon. Tanaw na to. Kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit, og mga kadyapa, og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Ang word nga hilamon, vegetables na siya. Sa King James Version, nag-ingon din thorns also and thistles shall it bring forth today, and thou shalt eat the herb of the field. Herb, meaning mga utan. So, meaning to say, dugay na ang vegetarianism. Now, sa Seventh-day Adventist Church, may sunod ang mensahe about sa vegetarianism, about sa 1863 Pastor M. Okay. Pero wala nag-iisip nga kung mag-vegetarian ka, nahimo kang extreme, wala na sa kaysaysayan. Pero ako miingon na ay mga extreme nga mga vegetarian. Kay lahi ang ilang pagtagad sa vegetarian sa gitudlo sa writings ni Sister Ellen White o sa ilang konsepto. Okay? Sa sinulatan sa Spirit of Prophecy, wala gyud mag-ingon nga kung kaon ka o karne nga gitugot sa Levitico chapter 11, makulangan imo pagkabalaan. Karon Pastor M, na mga grupo nga mga batanon nga gatudlo nga kumukaon kuno ka og unod o bulad, makulangan kuno ang imong pagkabalaan. Mao na extremism. Maunay extreme. Wala na sa Spirit of Prophecy. Okay? At least basig ma-misunderstood nila ba nga kanang gatudlo og vegetarian mga extreme? No. Ang extreme kanang sobra ba nga si Sir Ellen White na iyo mag-vegetarian ta para sa maing panglawas. Ang ila makaangkod ka sa salvation. Mo na extreme. Okay? Now, Sister White nag-ingon there is a Council Diets and Foods 352. There is danger that in presenting the principle of health reform, some will be in favor of bringing in changes that would be for the worse instead of for the better. Health reform must not be urged in a radical manner. Dili na pinaspasay, Pastor M. Pinugos. Dili pinugos. We must be careful to make no innovation because under the influence of extreme teaching, Okay. there are contentious souls who will surely go to extreme. Their physical appearance will endure the cause of health reform, for few know how to properly supply the place of that which they discard. Kaysa objective manggod sa health reform, nga mamaayo atong panglawas. Pero ang objective sa extreme, part na sa ilang salvation. Pagkabalaan. So kaniadto ang vegetarian wala nag-iisip nga extreme, pero naay extremism among sa daghan nga nag-vegetarian. Few of them nag-extreme. Sama sa akong giingon nga Few of giapil them. nila, Few of gihimo nila nga gitawag na to salvation. Manang uban nga mogawa sa church kay didto sila mag-practice sa ilang mga pamaagi sa ilang Kaya teaching. man kinahanglan muguwa sa church aron mag-practice og health reform. Yes. Niya, kanang vegetarian ni Pastor M, bisag dili mga SDA, ga vegetarian. Yes, daghan. 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 Kanang nasudlandaan sa India, mga Hindu, ga vegetarian na. So dili na, para sa ako, gusto na ko i-correct ng word nga, kaniadto, dili madawat ang vegetarian kay, kung mag-vegetarian ka, ngan lang kag-extreme, wala na kaniadto. Ang extreme katong sukwahi sa ilang gitudlo base sa spirit of prophecy. There are minor numbers of believers right now nga sa pagsagop sa health reform na extreme sila. Minor na sila, dili na sila kay daghan. Dili daghan, mga kuan na sila, mga pipilaran na sila Pastor M, no? Now, kung imong tan-awon sa manuscript 15 alang sa mga Seventh-day Adventist, yung 1889, nag-ingon si Sister White, I have advised every Sabbath-keeping canvasser to avoid meat eating, not because it is regarded as sin to eat meat, but because it is not health for.
So helpful meaning ako nagatambag sa mga canvasser nga mga Sabbath keeper sa paglikay sa pagkaon sa unod dili tungod kay ang pagkaon sa unod sala apan dili maayos sa panglawas. Okay. So pero ang uban ilang palabian Pastor M nga sala na mukaon no. Gani ang ilang pagwali Pastor M nga dili na gyud ipakaon. Pero wala sukuhay sa teaching nga atong nabasa dinhi Pastor M nga kung ingon ang propeta letter 54 July 10 1896 you are to make no prescriptions that flesh meats shall never be used. But you are to educate the mind and let the light shine. So, dili ka muhatag og prescription. Kaya naman ko'y uban, Pastor M, nga gatudlo og health niya. Tapos, nag-prescribe nga, okay, sa imawalatian ay pagkaon ng karne ha. Gi-address man good ni siya, Pastor M, sa mga physicians sa Adventist Sanitarium niya atong 1896. Gi-advise ni Sister White nga agignan niya mga doktor nga you are to make no prescriptions. Okay? That flesh meats shall never be used. Mao ni yang gisulti dinhi. Pero ato makita nga Sister White nagingon nga alang sa maayong panglawas hinahinaya nato pagbiya ang pagkaon sa unod. Naay mga panahon sa Pastor M nga naay nagbalatian nga giignan sa niya mukaon siya gamay og karne. Okay? Okay. Yeah, nasa sinulatan. Si for example, kining iyang gingon. In certain cases of illness or exhaustion, it may be thought best to use some meat. Kada isabi tayo ng mga tigulang nato, Pastor M nga, uy, nagluya si Lolo. O sige, pagpalit itong baka, bukog. O niya pabukali, niya pahigo pa si Lolo. Okay? Nailogic anas mga tigulang kita, Pastor M. So, makaingon ta, Pastor M, nga usahay ang mga extreme, totally ban yun nga, kung mukaon ka, pakulangan imong pagkabalaan. Dili na siya mo It would never used to make the council nga mura gi-indoctrinate na to, gihimo siyang doktrina, apan it's merely a good counsel for the health. Now, Pastor M, ato ipahinom doon nga, ang sinulatan sa Spirit of Prophecy, dili ni siya sugo. Okay. Usara ang gahatag sugo. Kinira. O kini mo ang greater light. Kini mo hinungdan nga nung naatay 28 fundamental beliefs. The Bible. Dili tungod sa writings ni Sister Ellen White. Wala tay doktrina ang gigikan kang Sister Ellen White. Okay. Ilabi na sa mga televiewers, bisan sa mga dili isdaing nga nagunahuna nga ang doktrina sa Seventh-day Adventist, gibugna ni Mrs. White, dili ka na siya mao. Ang 28 fundamental beliefs of Seventh-day Adventist namugma gikan sa balang kasulatan. Kini among gisgutan, dili ni doktrina, dili ni sugo nga diin mo itumanon sa isday. Ang kining Spirit of Prophecy nga gisulat sa sinulatan ni Sister Ellen White, mga talambagan ka na. Mo bitang Pastor M gitawag og counsels on diets and foods, di ba? Counsels for parents and teachers, counsels for the church. Mga talambagan na ang problema mo God Pastor M na atay mga pipila ka mga kaigsuunan. Nga ilang una na sugo na ni. Dili na siya mga pinangga natong mga kaigsuunan. Balik gid ta sa Bible. Okay, the Bible is the greater light o ang sinulat ni Sister Ellen G. White, mga suplemento ka na higala nga mga talambagan nga nagasuportar sa balaan nga kasulatan. Gitawag og laser light. Lesser light. Okay. Okay, balik sa ikaduhan yung premise Pastor M. Katong bahin sa sports. Nga ingon siya nga mao gyapon kay ang sports karon dili pagikuno kay madawat. So, murag nahitabo, Pastor Chris, kung unsa kadako ang issue sa una sa vegetarianism, murag muhulit na sa nga dako gihapon nga issue alang kanila ang natad sa pagpaugnat sa kusog. Mao man na siya ang binisya ana actually. Actually, Pastor M, ang sports, Pastor M, dugay ng panahon. Wala pa'y Seventh-day Adventist na anay sports. Okay. Okay? Muna ito kay. Ang iya magong punto ni Pastor M nga, sama ko na sa vegetarian ka ni Adto, mag-BG ka, tagon kag stream, pero karon dili na katawgon streams kay nadawat ka na. Now, ang iya punto, maugyog ko gyapon sa sports, ang sports dili madawat karon, pero mao pa panahon madawat ra. Mao na magkaguliyang. Igsuon ang sports dugay ng panahon. Okay? Ang sports mura na siya kutsilyo. Na ay maayo, na ay dili. Na sports nga maayo, na sports nga dili maayo.
Okay? Ang kutsilyo depende sa kagamitan. Ang kutsilyo maayo kung imong igutad og baka, igutad nimo og utan. Ang dili maayo kung imong idunggab sa tao ug imong igutad sa baboy. So, depende sa nagamit karon. Depende. Okay. So muna ang gitawag natong sports. Now, usahay dili nato mabasol ang uban natong mga batan-on, Pastor M, tungod kay naamagoy mga statement nga wala nila masabti, no? Sama sa gitawag ning statement nga Review and Herald, September 10, 1901, paragraph 5, nag-ingon dinhi, Satan has devised a multitude of ways in which to keep men from serving God. He has invented sports and games. So human ni ana ila dayong i-jive dito nga na nagdulag basketball, nagsumbagay, na nagdula o na nag-away. Ang kutlo, kato mga dili maayo nga senaryo Yes. nga nahitabo sa sports. May mga maayo sa dula sa basketball, nangalipay, nag-uswag ang ilang relasyon, manon di man nato siya hisgutan. Ngano atong isgutan katong yung nag-away. Na kung pananglitan, ang atong logic, tungod kay sa basketball na nag-away, dili na lang nato dulaon ang basketball, walaon na lang natong basketball sa atong mga sports, sayop na nga logic. Kaya nga naman, kaya ang atong gihuna, tungod kay na nag-away, walaon na lang. So lang ko kamo, mga pinangga, kining Biblia, daghang away. Na nagdebate, ani, na nagsumbagay, ani, na nagpinatyanay, ani. Adto ka dito sa usa sa part sa Europe, na ay nagpinusilay tungod sa doktrina, Ngano man, kailang huna-huna sila'y sakto na pangutana. Tungod kay na nag-away, ani, na nagpinusalay, ani, ang akong pangutana, dili na lang tana, kay na nag-away. Sama lugar sa basketball, na may nag-away, na nagsumbagay, kay na nagsumbagay, di na lang tana ng basketball. Igsoon, dili ang basketball mo'y salaan. Ang tao nga nagdula sa basketball mo'y salaan. Now, arita sa sports. Balik ta, naabay gisulat usab, Sister in White mahitungod sa mga ball games. Kaya ang sports, Pastor M, dugay na ng panahon. Ang nagdiscovery ana si Dr. James Naismith. Now, imo makita, dugay na gina siya. Now, niya, sa Adventist Home, page na 499, nag-ingon, I do not condemn the simple exercise of playing ball. Kinsa, siya ingon ni Ellen White, ngumato pa niya nga, wala ko nagkundinar. The simple exercise of playing ball. Muna usahay, Pastor M, kani magong statement nga ilang gibasa nga, he has invented sports, wala mag-ingon ang statement nga, Satan invented all sports. Kung makabasa lugar ta nga, he has invented sports, ang tanan na lugar nga sports. Wala siya mag-ingon nga, he invented all sports. He has invented sports and games. Nga mo'y nakapadaot, ang pangutana unsa ni siya. Kung imo basta gamitan og hermeneutics, basahon nimo ang ubos aron mahibaw-an nimo kung unsa nga sports ang gisgutan dire. Okay. Bantay ang sa ubos atong basahon og tiwas. Into which men enter with such intensity that one would suppose a crown of life was to reward the winner at the horse races and football matches, blah, blah, blah. Pag-abos-abos na pag-ibaksing ani Pastor M. So, imo makita, kaniad tumanggod mga pinangga, sa dihang bata pa kayo, bata pa ang sports during sa nining panahona, dili pareha sa atong panahon nga naa natay asosisyon, NBA, National Basketball Association, naa sila'y rulings, naa sila'y committee, mao gyapon sa Philippine Basketball. Kaniadto wala na, Pastor M. Sa baseball lang gani, Pastor M, kung gusto ka og mga referensya, basahan ninyo ang bag-ong karon nga libro, Pastor M, nga available karon gitawag og Ellen G. White Encyclopedia sa word nga sports. Sa panahon nila, Pastor M, walay mag-gear. Ang baseball, Pastor M, walay gear. Gani sa ilang mga dula, daghan ang nangamatay. Muna nga, anaay mga statement si Mrs. White, mahitungod ni ini. Usahay ato magundadon ang context sa panahon ni Mrs. White sa atong kapanahonan. Dili na siya mahimo. Mabitang ingon ang writings ni Mrs. White nga regarding the testimonies, nothing is ignored, nothing is cast aside, but time and place should be considered. Mao na siya ang giingon. Now, sumpay ta, Pastor M. Sa Adventist Home, page 192, nag-ingon, give some of your leisure hours to your children. Associate with them in their work and in their sports. Imagine ni mo, Pastor M, na ibabasa, sports. Now, imagine ang tao,
image of God. Ngayon tag-image of God tungod kay naa ang physical, mental, social. Sa social being, just imagine, Pastor, na tao ang bata, walay sports. Elementary, high school, college, walay sports. Unsa ka klase nga bata ang imong i-produce sa community? Nerd, dagko kay antipara, dili ka balungo sports, kay wala lagi sports. Sila tubasa. O arang-arang ang mga tao nga nagwasa ani karon Pastor kini agi mag-sports. Pero unsa ang mga bata kaluoy sa atong mga anak, wala sports. O bitaw nga i-regulate. Nay mga rulings. Kaya tanawa mismo, akong basahon ni Pastor M, kita gid sa atong General Conference Working Policy. Usay Pastor M, nay mga pipila sa atong church nga magtudlo nga dili gapatuo sa atong organisasyon. Okay. Maghimo sa ilang kagalingon nga pamaagi, ilang ginahuna nga sila ra ang correct, ang atong organisasyon wrong, ug magpataka og wali sa mga churches nga dautan ang sports. Nya na sa ubang brethren nga pipila kanila ga suporta, pero tanawa ang General Conference Working Policy. Okay. Dinhi sa Working Policy 1995, page 241. Sa dinya, the position statement that was adopted by the committee, General Conference 1988, was voted in by the General Conference Executive Committee in 1989 and still remains the working policy. Quote-unquote, maning gingon. The Seventh-day Adventist Church is opposed to inter-school league play, commonly known as varsity, in its educational system. So meaning to say, Pastor M, okay ta sa sports, pero dili ta okay sa gitawag na tog inter-school league play. Mga kompetisyon. For example, kanawitang varsity game, UP versus San Carlos University, Xavier University versus Liceo, wala ta na, Pastor M. Pero naatay sports, naatay basketball, nga naman, para man na sa pag-uswag sa atong relasyon, Physical, physical, o niya, dagag mga advantage makuha nato diya, Pastor M. Makakuang kag mga gameplay, teamwork, sa team, cooperation, dagang kag mga kuha. Ang sports itself nga pinulungan Pastor Chris, naka-develop na nimo og mga maayong taras. Yes. Na kung sundo nato ang mga balaod, ang mga committee nga nag-set ana, makadulot na nimo og personal nga pagpugong sa galingon, palitan na nagyo sa kainiton sa dula. Kuna na built-in na diha. So wala gid actually problema sa sports nga gitumbok nga mooy nahimong culprit hinuon ining panahon na. Tanawa, nga na, Pastor M. Na karon, kung imong tan-awon sa biblical nga side, ang Biblia ug ang spirit of prophecy dili man ang magbangga. Okay. Kung ang spirit of prophecy against sa all sports, tanawa ang Biblia against ba siya sports? Kung against gani sa sports, Pastor M, dili mo gamit og parallel nga mga example si Paul sa espirituhanon nga bahin. Pero tanawa ang iyang mga parallel, Pastor. Galatians chapter 5 verse 7. You were running a good race. Okay? So, wala man ingos Paul nga. Di ko magamit ang word nga running kay sports na ba ni siya? Dautan ba ni siya? Kaya for example, Pastor M, kita, Seventh-day Adventist man ta. Unya, dili man taga-kaon sa unod sa baboy, based by biblical principle. Unya, mingon ta nga, pagkalami sa manok, mura og baboy. Maayo ka paminahon, Pastor M. Now, dini sa writings ni Paul, kung again si Paul sa sports, mingon ka si Paul nga, you were running a good race? Nga dautan man ang running, nga dautan sa dang race. Kaya ang una-una, this competition. Okay? Na niya pa, 2 Timothy chapter 2, verse 5. Similarly, anyone who competes as an athlete, ano sa athlete? Sports. Di ba? Athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. Muna nga, sa basketball, naigitawag na to og according to the rules. Dili maayo magdula og walay mga rulings, Pastor M, sama sa kapanahonan ni Sister White nga wala pay Philippine Basketball Association, wala pay mga committee, gani gavarid man gani ang mga rulings sa basketball, Pastor M. Naman din. Karon, mga kausaban. Para lang gyud nga ma-improve ang dula sa protektahan ang player itself, tapos na ay maayo gihapon. Pastor M, sa kadaghan nimo na tan-aw nimo basketball sa PBA, may daghan. Gwapo nga sports nga imo nakita or daghan nagsumbagay? May pinakadaghan. Talag sa ragid mahitabo. Palag sa ang sumbagay. Very kuha ragid mga selected few ragid nga. Tungod kay naay nag-away mga selected nga mga games, Pastor M, walaon na lang ang basketball. Kung mo na atong logic igsuon, walaon na lang sa nato ning Biblia. Daghang biag away ani. Di ba? Imagine na, pila ka reliyon na natukod tungod ani.
Nga tungod kay daghan reliyon na tukod ani, nga daghan nag-away ani, walaon na lang nato ni. Dili na mao nga logic igsoon. Lahi na siya nga logic. Diha nga pagihigala ato mabatnan ang pag-contribute sa ato mga taras, pag-ugmad sa ato mga batasan sa diha nga ang usa ka tumutuo ma-involve sa sports, adunay mga pamagi nga mahimo makapaunat ka sa imong kusog nga dili ka makasala. Higala mobalik kita unya sa unahan human sa pipila ka mga nindot nga mga pahinumdom gikan dinhi sa atong studio palihog kay kamughawan. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Gana ni balik kita nining atong tulumanon pangutana pastor og very interesting kayo ang atong mga discussion gumikan sa mga pangutana ang inyong gipadangat dinhi kanato sa kanunay amo gipasalamatan ang inyong mga pangutana higala og galing kung kamo dili matagbaw sa usa ka takna nato nga tulumanon palihog pagpadangat dinhi kanato sa inyong handom nga kamo maduawan sa atong mga Hope Channel representatives diha sa inyong mga Pinoyanan libre nga pagtuon sa balaang kasulatan aron nga sa matag adlaw madugangan ang atong handom sa pagtuon sa pulong. Sunod kay pangutana Pastor Chris ani adire unsa man ang tinuod nga Dios nga walay sinugdanan o Alpha and Omega. Dios nga may sinugdanan ug may katapusan. Palihog explain Pastor, salamat kayo. Daghang salamat niya na igsoon. Aron makita na to ang bersikulo kung kanang nasi mo huna may sinugdanan ug may katapusan. Mao ba nang nasa bersikulo atong basahon na sa bersikulo sa Pinadayag kapitulo 1 sa iyang bersikulo 8 atong tanahon. Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Nagaingon ang Ginoo. Now, ang word nga alpha igsoon, mauna ang permerong letter sa Greek alphabet. Ug ang omega, mauna ang katapusang letter sa Greek alphabet. Kanabitang, for example, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mono, o uban pa. So, gikuha niya nga konsepto sa panguna-huna nga ang alpha mao'y sinugdan. O ang omega mao ang katapusan. Okay? Tanaw na to ang bersikulo 4. Okay? Mao gyapon nga kapitulo. Si Juan nganha sa 7 ka iglesia nga anaa sa lawigan sa Asia. Ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw gikan kaniya nga mao ang karon ug ang kaniadto ug ang umalabot. Okay? So imong makita igsoon wala mag-ingon nga siya may sinugdanan ug siya may katapusan. Di nimo na mabasa. Okay? Now, balik tayo sa dinis sa versikulo 17. Og sa pagkakita ko kaniya, natumba ako nga daw patay diha sa iyang tiilan, apang gitapinan niya ako sa iyang tuo nga kamot, og miingon siya kanako, ayaw kahadlok, ako ang sinugdan og ang katapusan. Wa siya mag-ingon, Pastor M, nga, ako may sinugdanan. Ingon siya, ako ang sinugdan. Og ako ang katapusan. Wa siya mag-ingon, Pastor M, nga, ako adunay katapusan. Ang buot pasabot mga pinangga, dili mahimo kining mga butang kung wala siya. Kay siya man ang sinugdan. Kung wala siya, dili mahimo. No, nabanas wala ang kasulatan, atong tanawon sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 15. Okay? Ang word nga gitawag nato og siya ang sinugdan. Tinuod na siya. Okay. Ritas Colosas Kapitulo 1, okay? Sugod ta dinhi sa versikulo 15. Okay. Nag-ingon siya. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Ang panganay sa tibok nga kabuhatan, si Jesus Christ. 16. Kay pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang mga butang
diha sa langit o dinhi sa yuta, makita o dili makita, mga lingkuranan nga harianon o kagahom, o pamunuan o pagbulutan, ang tanan nga mga butang, gibuhat pinaagi kaniya. Meaning to siya ang sinugdan. Dili mutungha ang kalibutan, dili mutungha ang langit kung wala siya, kay siya ang sinugdan. Wala mag-ingon ang versikulo 9, kapitulo 1, nga siya may sinugdanan. Wala siya mag-ingon na siya ang sinugdan. Siya usab ang gitawag og katapusan. Nga naman, kinsa may balik sa kalibutan, ano pagwa siyang mga katawan, di ba si Jesus Christ? Siya ang katapusan. Wasad mag-ingon ang bersikulo nga na may katapusan siya. Wala mag-ingon. Mauna siya ang hubad sa Alpha and Omega. Yeah. Siya ang sinugdanan, siya sab ang katapusan. Alright. Salamat, Pastor Chris. O tinaw kayo nga pagkasaysay, alang kanimo karon higala nga nagpadala niya ng mga pangutana. Gikan kang 604. Ambag na punta sa lain nga matang sa discussion, Pastor Chris. Depende man gusto pangutana. Okay, 604. Mayong gabi, Pastor. Mangutana ko nga ang magtiayon nga nagbulag pinagi sa barangay court, balido ba na sa hukmanan sa langit? Okay, dagan salamat niya nga pangutana igsoon. Ora iyan ang gi-compare ang yuta og ang langit. Okay. Mismo gani ang yuta igsoon dinhi sa gitawag natog article I think that's article 2 section 6. The separation of church and state shall be inviolable. Ang pagbunag-bulag sa iglesia o sa estado dili pwede lapason. So lahi ang iya sa estado, lahi ang iya sa iglesia. Namukuha tag example sa Biblia nga nausa ang iglesia ug estado kaniadto. Okay. Balik ta sa panahon ni Moses. Okay. Sa panahon ni Moses, mga pinangga, gitawag to og theocratic form of government. Theocratic. Yeah, nausa ang gitawag na to ang iya sa religyoso o ang iya sa civil. Muna kung imong tan-awon ang Exodus, Leviticus, na ay mga portion diha nga ang Dios mo'y nagsulat sa sugo mo ng Ten Commandments, na ay mga portion diha nga si Moses mo'y nagsulat, which means ang civil law, ang health laws, o ang mga ceremonial laws, siya nagsulat, usa man kaniadto. Feel sa tao sa una, sa mga constituents nga ang Ginoo direkta gyud nga nagakuman. Yeah. Now, kung imong tan-awon sa Biblia igsuon, ang Genesis 2:24 ang giusa sa Dios, no? Dili pwede gina siya bungkagon. Pero sa pag-abot kang Moses nga diin na nausa ang civil o ang balaod sa Ginoo, ato kuno tan-awon ang Mateo kapitulo 19 bersikulo 17. Okay. Ang giingon diri. Okay? 19 bersikulo 17. Aw sipi. Sila miingon kanila ngano nagsugo man lagi si Moses sa paghatag og sulat pagmatuod sa pakigbulag og sa ingon ni ana ang lalaki makabulag na sa iyang asawa. Kanila mitubag siya nga nag-ingon si Jesus Christ. Tungod sa kasagutsutan ninyo kasing-kasing, gitugutan na lang kamo ni Moses sa pagbulag sa inyong mga asawa, apan sukad sa sinugdan, dili mao kini. So balik gid gihapon Balik gihapon sa sa Ginoo. theocratic form of government sa Ginoo sa una nga wa gyud makabulag. Kanang giingon bitaw sa Hineses nga dili pwede bulagon sa tao. Walay tao makabulag ana igsoon, no? Kung naa may magbulag nini nga kalibutan, kung mangutana ka, dawaton ba na didto sa langit mo na ibutang nga di na ko mahibuan pa so MK ngano man. Iyan naman ang trabaho sa Ginoo. Ang amo lang, sige, padayag sa walang kasulatan, pero kung yung kagidawat ba na sa langit, ang Diyos na'y nakabalo, ana. Kaya nga naman, ang Diyos na may nakabasa sa kasing-kasing sa tao kung unsay real nga sitwasyon anang ilang panagbulag. Kami diri, di man mi kabasa, unya dili sad mi mga Diyos diri nga muhukom nga kana siya di gidawat o wala, ang Diyos lang may makadawat ni ana. Kay siya may ang labaw nga nahibalo. Pero kung ang Biblia mo atong pasultiyon, nag-ingon, Wala gisgisinyo. yeah, gitugutan na lang kamo kang ni Moses tungod sa kasugutusan sa kasing-kasing apan sa sinugdanan dili kini mao. Kana nga tenor sa pagkaistorya, kana nga statement, Pastor Chris, wala gi gamay, bisag gamay nga kahigayunan nga nitugot ang Ginoo. Kung ang Ginoo ay pabuton, di gid mo sugot ang Ginoo nga magbulag ang magtiayon.
Okay? Nahitabo lang sa panahon ni Moses tungod sa kasugutsutan sa kasing-kasing sa mga tao. So mitugot na lang si Moses. Okay, sa kabaga, duot sa mga katauhan sa una nga gidumalahan ni Moises, huyang lagi kaya, Pastor Chris, ang presensya ni Moses. Yeah, Atubangan sa daghang mga tao nga sagutsutan. Imagine ni mo, Pastor M, sa Exodus chapter 12, ang migawa sa Egypt, paggawas, 600,000 ka mga lalaki lang. Liman ka na. Lalaki lang, ha? Lalaki lang. Wala pa'y labot ang mga bahay, wala pa'y labot ang mga bata, wala pa'y labot ang mga dumuluong nga damay mo uban dito nga mga Ehiptohanon gyapon, Pastor M, nga ningkuyog sa paglayas dito. Na ubang layo. Tungkol sa intermarriages. So sa imo makita, meaning daghang gid kayo niya si Moses Serausa. Imagine nimo mabitang gitudluan siya ni sa iyang ugangan nga mamatay ka na madugay ba kinahanglan adunay leaders sa tagatos, leaders sa 50, leaders So sa it's actually the civil law. Civil law. Civil law who permitted nga nga practice. Mawitaw nga tungod sa kasugutsutan sa iyong kasing-kasing gitugutan na lang kamo ni Moses, meaning sa civil law. Apan sa sinugdan dili kani mao, meaning God's law. Back to Eden. Back to Eden. Yeah. Alright. Higala, ang disenyo sa Ginoo, disenyo gyud, no? Busa nga di nato na pwede ma-refute, mabatikos, pinakamaayo nga atong amumahon ang Pinoyanan sa atong nahimutangan karon. Dinhi address ba ni Pastor Chris kang Pastor Edwin matod ba ni kinsa man ang kauban gikan kang 119, kinsa man ang kauban ni Lord sa Genesis 11 verse 7. Pastor Chris. Okay, dagan salamat. Dini mo ko sinesis is verse 7 mga pinangga. Kung imo maguntan ahon, implied kaayo nga more than one. Kanawa 11:7. Plural kayo. Umari kamu mangana og kita og lahugayon nato ang ilang pinulungan. Kanang word nga nato meaning to say nasi kauban. Unya wa may lain makalahugay sa pinulungan. Dili man ang manulunda ang Dios raman. Kini pag-isultiha sama na sa Genesis 1:26, buhaton nato ang tao sama sa atong plural ni siya. So meaning sobra sa isa. So ang iyang pangutana nga kinsa ba iyang kauban diri na mga pinangga dinhi sa balaang kasulatan. Ang word nga Jehovah pwede sad na ma-refer kang Jesus Christ so wala pa siya matao. Okay. Kay sa iyang pagkatao din sa kalibutan, ang iyang ngalan, Mateo 1:21, Jesus. Pero sa wa pa siya matao, nagdala siya sa pangalan nga word nga Jehovah. Na pangutana, unsa may atong mga ebidensya pinangga? Ato tanon, tagdaw nato. Arita sa Deuteronomio. Okay? Abrihin inyong balaang kasulatan sa Deuteronomy chapter 32, verse 3. 4. Okay. Ang bato, ang iyang buhat, hingpit man. Okay? Kinsa iyang gi-refer ani? Verse 3. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehovah. So, meaning to say, kini si Jehovah, gitawag og bato, ang iyang buhat, hingpit man. Now, karon mauni sa Old Testament. Sa Old Testament, si Jehovah gitawag og bato. Pero sa New Testament, kinsa man ni siya? 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Aton 1 tanaw. Corinthians chapter 10, verse 4. Okay. First Corinthians, unang Korinto, 10:4, nagingon. Okay? Atong basahon una ang gitawag nato og 3 a 2 aron masabtan nato kung kinsa ni sa kaniadto. Og silang tanan ginabautismuhan ngadto kang Moises. Kay diha sa panganon og sa dagat. So nag-quote sila during the time of Moses. Arita pag-abot sa verse 3. Og silang tanan na nagpangaon sa maurang usa ka espirituhanong kalanon. 4. Og silang tanan na nagpanginom gikan sa maurang usa ka espirituhanong ilimnon. Kay sila nagapanginom man gikan sa bato nga minunot kanila og ang maong bato mao si Kristo. So, sa Old Testament, gitawag na si Jehovah mao ang bato. Pag-abot sa New Testament, gi-identify nga mao kana si Jesus Christ. Ikaduha nga ebidensya, di na kay nato daghano Pastor M kay napa may sunod nga pangutana. Aton tan-awon ang Exodus kapitulo 3, no? Exodus kapitulo 3, versikulo 14. Nag-ingon siya dinhi. Sugot as Tracy, og miingon si Moses sa Dios, ani akaron kung ako makadangat sa mga anak sa Israel, og magaingon ako kanila,
ang Dios sa inyong mga ginikanan nagsugo kanako nganhi kaninyo ug kung sila mangutana kanako kinsa ang iyang ngalan unsa ang igatubag ko kanila. 14 og mitubag ang Dios kang Moises, ako man ang mao ako og miingon siya mao kini ang igaingon mo sa anak sa Israel, ako man ang mao ang nagsugo. I am that I am. Gitawag sa Hebrew word nga Iye, Asher Iye. Mga pag-abot sa Griego, Ego Eme. Na atong tan-awon, pag-abot sa New Testament kung kinsa ni siya. Okay? John chapter 8. Okay? Abrihin yung bala ang kasulatan sa Juan kapitulo 8. Aron ato makitaan, no? Okay. 8 sa iyang versikulo 24, 23, o sa 51 dayon. Okay. Atong basahon sa. Nag-ingon diri sa 8, 23, 24. Okay? Ingon siya diri. Siya miingon kanila, kamo taga-ubos ug ako taga-taas. Kamo taga-dinhin ining kalibutan na, ako dili taga-dinhin ining kalibutan na. Busa giignan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala, kay mga matay man gayud kamo diha sa inyong mga sala, gawas kung mutuo kamo nga ako mao siya. Okay? Gawas kung mutuo kamo nga ako mao siya. Verse 58 atong tanahon. Okay. Sumpayan natin sa pagbasa sa verse 58. Si Jesus miingon kanila, sa pagkatinuod ako, magaingon ako kaninyo, nga sa wala pa si Abraham, mauna ako. So, imong makita nga ang I am nga gisgutan didto sa Old Testament sa Exodus 3:14, mao kini ang I am nga gisgutan ni sa John chapter 8. Pipila lamang as mga ebidensya, mga pinangga, nga si Jesus Christ sa New Testament, gitawag usab og Jehovah sa Old Testament. Thank you. Alright. Tigara, salamat sa maong tubag, Pastor Chris. O napatay gamayng panahon nga nahabilin, nining ato nga tulumanon, sunod nga pangutana, Pastor Chris, gikan kang 112. Pastor, ang sala gibuhat ba sa Dios? Dagan salamat nga. Pastor Chris. Actually, mura ng mga butanga, Pastor M, nga digid mahimo sa Dios. Gani sa away dito sa langit, kanang na-record sa pinadayag dusi sa gubat, advantage ang yawa. Nga naman, duha ang instrumento si awa. Number 1, ang kamatuoran ug ang bakak. Ang kamatuoran gigamit niya pero iyang sagulan og bakak. Okay? So duha, pero ang Dios usa ra gid iya magamit ang kamatuoran gid. Di siya pwede mohimog bakak. Ang pangutana, kinsa man nag-una anang bakak? Kinsa una anang sala? Okay? Atong tanawon sa Ezekiel chapter 28. Okay? Ezekiel chapter 28 sa verse 14 o 15. Nagyon. Okay. Ikaw mao ang dinihog nga cherubim. Cherubim meaning manulunda. Kay si Satan, si Lucifer, cherubim man na siya. Nga nagatabon og ako nagapahamutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios, ikaw nagsakag kana og sa taliwala sa mga bato nga kalayo. 15, ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong hikaplagan diha kanimo. Asa nakit-an ang pagkadili pagkamatarong? Diha kang Lucifer. Ang word nga dili pagkamatarong, mao kana ang produkto sa sala. So meaning to say, ang una o ang nag-introduce o ang nag-introduce sa kalibutan sa sala, mao kini si Lucifer. Nagisgutan sa Ezekiel kapitulo 28 versikulo 14-15. Kaysa sinugdanan pamanggid, Pastor Chris, ang form of government sa Ginoo sa kalangitan, dito sa langit, gugma magyod. Gugma. Okay. So, ang mga manununda nga kauban sa Ginoo dito, na pagigitawag nga utoknon nga gahom, nga mogamit sa ilang decision making. Kung sila mo padayon ba sa ilang loyalty sa Ginoo o dili. So, it happened nga si Lucifer ni tulibag bagyo. Ni tulibag. Ang kasalanan diha hingkaplagan kaniya. Wala dili gikan sa Dios. So dili na to maakusar ang Ginoo, mapasanginan ang Ginoo nga partly kaning accessories siya sa pag-exist sa dautan. Oh, siya ang giakusar sa dautan, niya gigamitan og bakak nga ang Dios dili gugma, unfair ang Dios. So pinaagi sa bakak, 1/3 sa manulunda sa langit ang nadala ni Lucifer. So, ang rason higala nga nung mugna ang dautan dito sa langit, it's because nga ang manulunda
sa iyang pagkasiya, gitugutan sa Ginoo sa paggamit sa iyang desisyon. Yeah, Sa iyang desisyon. namatay freedom. Mismo gani ang tao makahimo magay sa iyang kugalingong desisyon nga walay kalabutan ang imong ginikanan, walay kalabutan imong mga maestra, walay kalabutan ang tao sa palibot nimo, naghimo gay ka sa imong desisyon, mao na ang kagawasan nga gihatag sa Ginoo kanato. Ug kana nga kagawasan giabusuhan sa yawa. Ug narikod sa balang kasulatan nga ang pagkadili, pagkamatarog hingkaplagan diha kaniya. Meaning to say, matris up ang sala didto sa iya. So ang origin sa sala gikan gid sa yawa. Sa sinugdanan pa, Pastor Chris, ingana naman ang plataporma sa Ginoo, gugma magyud bisan pa sa umalabot nga kung sumala siya saad nga ang tanan dadon sa langit. Yeah. Nagtuo ko, Pastor Chris, nga walay moabot sa langit nga giguyod. Oh. Diba? Walay, Iya ginagkagalingon kabubuton. Desisyon. Oh, dili gusto ang Ginoo nga moadto kag langit nga di ka malipay. Mao bitaw na Pastor M nga kung gusto magkamatog langit, mag-practice ka na sa pagka-espirituhanon karon. Kay kung di ka mag-practice, mura ka gilutos dito. Kung naanad ka pag inom, dito sa langit wala biya ang beer. unfair po kayo nga moabot kag langit nga ang imong preparasyon paingon man sa impierno. Di ba? Ihatag na bagid sa Ginoo unsa poy imuhang gihandom po. Actually, Pastor M, wala gihimo ang impyerno kung kalayo alang sa tao. Gihimo na alang sa mga hulog sa manlunda. Pero ang tao, gusto lang gid mo kuyog dito sa kausa sa yawa. Desisyon na niya. Desisyon na niya. So, walay mahimo ang Ginoo na imo nang kugalingon desisyon. Yeah, we just established mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga kung unsay imong gidagatan, imo nang desisyon. Yeah. All right. Ni ay pangutana Pastor Chris o tagdo nagihapon nato ni o unsay mahimong tubagan ni depende sa pangutana karon. Sa 858 Pastor, unsa mangyud ang kahulugan sa Santos nga Rosario? Please, taga salamat ana, no? Igsuon kanang wala mi pagtulunan nga Santos nga Rosario. Wala sad mi maghimo ana nga pagtulunan ug kung diin man gikan wala mi kabalo, pero kung kinsa man nga pagtulunan simbahan nga nagpractice ni ana, ang akong ikarekomenda igsuon nga didto lang tingali ka mangutana sa ilaha sa mga tao nga nagpractice ni ana, kay ang Seventh-day Adventist wala magpractice anang balaan nga rosaryo. So wala mi kabalo ana, didto na lang tingali ka mangutana sa nagpractice ni ana. So di ara ko to, Pastor Chris. Okay. Okay. All right. Gikan kang 076. Good PM, Pastor. Kanus aman mo abot ang 666. Okay, adagan salamat niya. Ang kanang 666 mga pinangga, handom ragid nato nga ato nang i-discuss dire. Pero kay kini magud nga programa pangutana, Pastor, mutubagtas mga pangutana nga makaya nato within sa 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Ang pag-probe niya ng 666, dili na siya madala og mga pila ka minutos. Yes, It take hour, no? Kung gusto ka natay mo abot nga Revelation Seminar sa Carmen, karo magsugod karong pitsa 4 go ahead, Pastor. o Ano yung paingon sa DC sa Carmen Church, kanang abot nimo sa Carmen Church na ay mangutana lang ka kay ilado man diha ang Seventh-day Adventist Church. Every night, 7 o'clock, paingon sa 8, no? May 4, paingon sa May 17. Amo na siyang madiskasan, malakbitan nato na ang kinsaning 666, kanus ani siya magsugod, kanus asa din siya matapos. Okay. So, dili man nato madiscuss diri og usa ka oras kay kini nga programa minugbo man ni siya nga mga pangutana og tubag. So ako i-recommend kung interesado gyud ka, tambong sa Revelation Seminar this coming May 4 to 17 dinhi sa Seventh-day Adventist Church Carmen. Dool sa Mercado Carmen. Okay. Okay. Gikan kang 742. Igsoon, or Brad, mauni ang akong pangutana. Ang Mateo 16:18, gilitok ba ni Kristo nga ang iyang gitukod nga iglesia Seventh-day Adventist Church? Daghang salamat niya Nagson. Wala gyud nalitok diha Seventh-day Adventist. Wala gyud. Wala sa nalitok nga ubang reliyon. Wala pa reliyon nag-existar karon mga pinangga nga gilitok ni Kristo ang pangalan diya sa Mateo 16:17.
Tingali ang uban nagunahuna nga naanggid-anggid mong guni among ngalan, sila na. kami na. Pero tanawa kuno ang ngalan nga nung nahimo man ang kapital nga ang diri man sa Biblia dili man ni siya kapital, no? So imo makita nga dili na siya proper meaning ang giusgutan diha kundi descriptive name, no? Ga-describe sa mga katawhan sa Dios, no? Sabot lang Church of God, Church of the Wilderness ug daghan pa nga mga klase nga mga ga-describe diha. Pero Pero mo kay tungod mabasa ang ngalan sa pundok nga mauna na siya nga pundok. ikaduha pag Pastor M, na naman ang mga ga-describe kaniadto pero nganong bag-o mo lang na namuto karon, no? Ang uban 19th century, nya 18th century, yang ilang gi-quote nga basahon sa 1st century. Napangutana asa man sila sa 1st century hangtod karon. Dili nimo makonek. Dili nimo makonek. So nay bungaw. wala nay bungaw Pastor M. So mo na siya nga ang ngalan Seventh-day Adventist ga-describe ni siya pinangga nga adunay mga katawhan sa Dios nga nagbantay sa ikapito nga mao ang adlaw ipagpahulay Sabado sa atong kapanahonan Sa karon. tubag, Pastor Chris, wala, dili mabasa. Dili mabasa. Unya, kay iya man gilakwitan ng Seventh-day Adventist diha Pastor M. Dili na siya mabasa. Pero ang pangutana ngano ang Seventh-day Adventist naghatag man ang nga pangalan. Okay, ga-describe man gud sa mga katawhan nga nagbantay sa ikapito nga adlaw nga maong Sabado adlaw ipagpahulay. Nga kini sila nga mga Seventh Day naghulat sa pagbalik ni Jesus Christ. Mo nang gitawag Adventist. Seventh-day Adventist. Adventist means naghulat sa pagbalik ni Jesus Kung Christ. ang basihanan nga ang pundok nga tinuod mabasa sa balaang kasulatan diha sa Mateo 16 na pasar na tong mabasa. So ang atong giingon diha Pastor M, wala pay eksistado nga simbahan karon nga nakapasar des Mateo 16:18. Kay kana Mateo 16:18, kay ikaw si Pedro og niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Niingon ba diha nga pagatukuron ko akong iglesia nga blank? Okay? Pagatukuron ko akong iglesia nga wala kay mabasa sa Mateo 16:18. Bisan sa Mateo 16:18, Pastor M, in absentia ang word Church of God, in absentia ang word nga Church of Christ, in absentia ang word uunsa mga word, wala di sa Mateo 16:18. Kung naman kay makaplagan di sa Church of God, Pastor M, dagan na sa kasunang Korinto, Kapitulo 1. Kung naman kayo mabasa ang Church of Christ, mo dagan na sa Roma 16:16. Pero dili man gina siya matawag nato mo na proper name. Ug never sa Biblia nga ang ngalan gibutang dito sa karatolas ibabaw sa simbahan. Ibabaw dapit sa atop. Wala kay mabasa New Testament nga gibutangan og mga karatula kaniadto. Karon lang nato na nangakitaan nga diin mga moderno mga pinangga nga diin dili nato balik-balik sa Mateo sa mabasa balik di sa Mateo kapitulo 16:18. Sa Marcos, ang Mateo 16:18, dili building. Dili sa building Pastor M kay ang word nga iglesia gikan sa Greek word nga ekklesia. Ang word nga ekklesia duha na siya ka word Pastor M, ang usa preposition na sa Greek, ang usa kaleo means to call. To call unya ang ek means out of meaning to call out of. So mga tinawag dili na siya haligi, dili na siya sin, dili sa niya siya putaw, kundi mga katawhan nga tinawag. So kung ang word ni Ecclesia, Pastor M, nga gihubad nga iglesia, mao ang katawhan. So meaning to say, dili ka magdala-dala karatula nga moniko karon. Kaya nga ang word nga iglesia, katawhan man, dili man ang gitawag ang putaw, ang simento o ang building. Alright, higala pagkatahom sa ato nga diskusyon o ato gikalipay, higala ang inyong mga pangutana sa atong tanan mga televiewers, Luzon, Visayas o Mindanao, diha sa atong live streaming o sa atong mga Hope Radio, sa tanang Hope Radio nato sa Pilipinas o dinis Mindanao. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw nining ato nga tulumanon o sa sumusunod nga mga panahon, isaad namo nga sa matag episode nini pagatagdon namo ang inyong mga pangutana o lagi sa atong ginabalik-balik. Kung kamo gikulangan sa usa ka takna, palihog ipadangat ang inyong handom nga kami makapadangat kaninyo sa atong mga Hope Channel representative. Wa na tay igong panahon sa pagpadayon higala diha sa unahan apan himuon nato ning temporaryo nga pagtapos pinagis pagampo kauban ni Pastor Chris. Magambuta. Salamat o Diyos sa imong pagiguban kanamo, nalipay kami sa makausap pa na ikaw nagapanalangin hantod karon nining programa Pangutana Pastor. Kami nagahangyo nga ikaw sa makunanayon, sa mag-amping sa mga tao nga interesado usab nga minaw ning programa, labi na usab sa among mga texters. Panalangin sila, ilayo sila sa disgrasya, intensyon sa datang tao, ug usab tuguti nga ikaw magahatag ka namo kasiguran sa mga kinabuhi.
Salamat sa pagbadala sa Balang Espiritu nga mo inagdiya sa matag usa kanamo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.